Hello, another day, another mini vlog. For today's video, samahan nyo lang sa aking day of serye, number 2. As an international flight attendant, living and based in Doha, Qatar. Samahan nyo lang ako sa aking a day in my life for today's video. Day off ng Inday, nagplano ako na maglinis, general cleaning ng buong room ko. And inumpisahan ko na nga dito sa bulaklak na binigay sa akin ng love ko. Dried flowers nga pala ito. Napansin ko na inaamag na siya, hindi ko alam kung baka dahil dito sa lamig or dito sa init dito sa Doha nung time ng mga Mainit summer. kasi dito nung summer, kaya And siguro ngayon lang ako nagkaroon ng oras talaga. Tagal-tagal ko na nga pinaplano to, pero ngayon ko lang ginagawa ko pala dyan, sineseparate ko yung mga pangit na at hindi na magagamit. Niisip ko kasi na ilagay siya sa base. Actually, may plano talaga ako dito since hindi pa ako nakakabili nun. Ilalagay ko sana siya sa frame, pero hindi pa ako nakakabili. So, dito na lang muna sa vase. Nabili ko nga pala tong vase na to sa IKEA noon nung pagdating ko dito sa Doha. Alam niyo bang itong bulaklak na to ibinigay sa akin nila? Nung nagkaroon ako ng Clark na flight sa Manila. Naalala ko yun yung first flight ko sa Manila nung time na yun, nung nagpag-graduate namin. Binigyan niya ako ng bulaklak, graduation gift niya daw sa akin yun dahil natapos ko yung training. Kahit sobrang hirap, pero grabe, kinaya namin. Hindi naman ako magaling mag-ayos ng bulaklak, pero ayun lang kinaya ko. And pinakita ko lang to, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and future. Favorite verse ko nga pala iyon. Next naman, dito naman tayo sa toilet ko. Ewan ko ba bakit sinisipag ako ngayon maglinis. Kasi buong kwarto talaga tong nilinis ko. Alam nyo bang itong accommodation namin ay may dalawang room? And yung dalawang room, ang tawag doon ay room A and kapag room B. Kapag napunta ka sa room A, ikaw yung pinakamalaking room. At may sarili kang CR. At ito nga yung pinapakita ko ngayon sa inyo. Napunta nga pala ako sa room A kaya kasi nasa loob lang yung CR ko. Kapag nasa room B ka kasi, hindi ganun kalaki yung room mo. Pero okay na din. Kaso, yung CR mo is nasa labas. At nilagay ko na nga rin pala itong toilet cover. May kasama pala to, 3-in-1 na siya. Bathroom mat nga pala ang tawag dito. Kung gusto nyo rin ito, ilalagay ko na lang sa yellow basket. Kulay dark gray nga pala itong binili ko. Sobrang mura nga lang niya. Manipis nga lang siya, pero okay na rin siya. Sabi ko nga, dadagdagan ko to ng ibang color naman para may pangpalit ako kasi sobrang ganda talaga ng mood kapag merong ganito. Para aesthetic tingnan kapag nakalagay ito sa bathroom mo. Fake friends, lagay ko na lang din. Next naman, dito naman tayo. Nakita nyo ba yan? Sobrang kalat talaga. Pati sombrero ko, nandiyan na rin. Wala talaga akong time kasi sunod-sunod talaga yung mga lipad. Actually, wala kasi talaga akong organizer. Kailangan ko talagang bumili ng organizer para talaga malinis at maayos mga gamit ko dito sa bathroom. Pasensya na kayo sa makalat, pero lilinisin natin ngayon yan. Mahirap din kasi yung schedule ng isang flight attendant. Kumbaga, minsan pag day off namin, tinutulog na lang talaga namin. Kasi minsan hindi namin talaga kinakaya yung jet lag. Lalo na pag ibang oras talaga, lalo na pag yung flight namin is Australia at US. Pati na rin pala sa flight like sa Pinas kasi sobrang layo ng difference, like 5 hours ang difference. Tada! Nalinis na natin dito sa kabila. Bago ko linisin yung kabila, ibabad tong mga brushes ko. At sinimulan ko na nga itong linisin tong kabila. Grabe talaga, hindi organized, nakakainis. Actually talaga, kailangan ko na talagang bumili ng mga organizer. At ayan, tada, tapos na tayo dito sa kabila. So far, so good naman. Medyo okay na ako. Simulan na natin itong mga brushes ko. Actually, ginagamit ko lang dyan lumang toothbrush ko kasi hindi ko makita yung pang nga ng brush. At ayan na nga, tapos ko na nga at pinapatuyo ko na sila dyan. Mga babae. Sobrang daming brushes pero hindi naman lahat nagagamit. At ayan na nga, naisipan ko na yung mga laundry ko kasi kailangan ko na habang naglilinis pa ako. Actually, every day off ko, naglalaba talaga ako kasi ayoko natatambakan at tinatamad ako pag marami ng labahin. Simulan na natin tong kama ko. Actually, kabibili ko lang din tong duvet cover ko. Nabili ko siya sa Lazada pero check ko na lang sa TikTok kung meron nila. Lalagay ko na lang yung link sa TikTok profile ko. Click in my bio. Actually, first time ko lang magkakaroon ng mga affiliate. Kaya kung may magustuhan kayo na ginagamit kong gamit, click lang sa bio ko or sa yellow basket ko. Itong duvet cover ko, sobrang gustong design niya kasi nakaka-relax sa feeling. Saka feeling mo nasa hotel ka. Hello daw sa mga panda ko. And sa tatlong yang Care Bear ko. Hindi naman siguro halatang mahilig ako sa panda. Kaya masaya ako na nilagay ko sila dito. Kasi every time nakakakita ako ng panda is napapangiti talaga ako. Tapos na nga tayong maglinis sa ating kwarto. At alam nyo bang binago ko yung pwesto ng aking higaan? Actually, hindi natatanggal yung wood na yun. Bed frame nga pala tawag dyan. Hindi siya natatanggal. Nakafix na pala yan dyan dito sa room na to. Kaya tuloy hindi maganda kapag pinalitan mo kung saang pwesto yung bed. And may sampayan nga pala kasi sasampay ko na yung nilabahan ko kanina. And ayan, sobrang lumuwang yung kwarto ko as in walang kagamit-gamit. Ang ganda-ganda talaga nitong tatlong tong design na to sa kumbaga, nakaka-hotel vibes yung itsura sobrang niya. Actually, kulang pa talaga ako sa mga gamit na gusto ko kasi sa pinakabahay ko na ako magaganon kapag meron na akong sariling bahay. Ililink ko na lang sa bio ko itong link ng tatlong design na yan.
And ayan, nagsisimula na rin talaga akong magsampay. Actually, dyan lang talaga kami nagsasampay. And ayang sampayan na yan ay hiraman lang talaga kami ng Isa rin yan sa gamit dito na libre na binigay ng company namin. Kaya mahirap pagsabay kami ng off. Naisipan ko din palang ayusin na tong nabili ko pang-lock dito sa aking scooter. At meron din pala akong nabili itong para sa aking cellphone. Para kapag ako'y naggagala gamit itong scooter hindi na ako nahihirapang hawakan itong cellphone ko. Para tumingin ng map. Ito nga pala yung scooter ko ngayon. Kasi binanggagamit ko nga pala ito pag grocery minsan din is ginagamit ko siya pang stroll para ka na rin palang nagbabike dito. Pero at least mas safe feeling ko pag ito yung gamit ko. Kasi pag bike pwede ka rin talagang pero para dito parang hindi kasi may bababa mo agad yung paa mo. Kaya hindi ako makakapagmotor kasi takot talaga ako kapag nasa mga highway. Hindi ko talaga kayang magmotor. Marunong naman ako mag-drive pero dapat walang tao o walang sasakyan. Ito yung time na pinifigure out ko kung paano ko siya magagamit. At ayan nga alam ko na nga kung paano siya magamit. At nilagay ko na nga ito para pag iniiwan ko kapag nag-grocery ako is nakalpadlock man lang siya. Alam baka kasi mawala rin talaga ito. Pagtapos kong mag-grocery, hindi ko na alam. Siguro mas okay na rin lagyan ko nito para mas safe na siguro. Medyo natagalan nga pala ako ilagay ito kasi iniisip ko talagang mag-grocery na pero dapat talaga gamitin ko na itong binili kong padlock. Kasi ang tagal ko na itong binili pero hindi ko pa rin na ikakabit kasi ngayon nga lang ako nagkaroon ng time. Yung mga last flight ko siguro sobrang pagod ko. Lagi ako gusto ko lang natutulog. Hindi ko na pala na-videohan nung umalis at nag-grocery ako. Ayan na nga at nakauwi na ako. Dala-dala yung mga nag-grocery ko. Kunti lang naman yung binili ko yung kailangan ko lang nung time na yun. Sabi ko, ibibilihin ko lang yung kailangan ko. Pero may nakita akong comforter at ayan, binili ko na tofu at bread na naman ang kailangan ko. Itong tray na to nabili ko dahil cute lang naman. Yun lang ang araw natin. Bye!